Tungo naman tayo sa Korte Suprema kung saan naghain ng reklamo ang women's group na Gabriela laban sa anilay bastos na biro ni Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Ayancia sa mga kababaihan sa gitna ng kanyang pangangampanya. At live mula sa Supreme Court na sa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano ba ang detalye tungkol dito sa reklamo ng Gabriela? Yes, Ruth, nagtungo nga rito sa Korte Suprema ang grupong Gabriela para hilingin na patawan ng parusa si Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Ayancia dahil nga ito sa kanyang nakakabastos umanong biro sa mga babaeng solo parent habang nangangampanya. Sumulat ang Gabriela kay Chief Justice Alexander Gersmundo para hilingin na panagutin si Attorney Sia sa kanyang kabastusan. Paglabag daw ito sa Code of Professional Responsibility and Accountability na dapat mahigpit na sinusunod ng mga abogado. Giit ng Gabriela, hindi na dapat pinalalampas ang mga kandidato na kagaya ni Sia na tinatapakan ang dignidad ng mga kababaihan. Kaya dapat daw mapatawan ng kaukulang disciplinary action at sanction o kung pwede ay mapadisbar siya. Sumulat na rin ang Gabriela sa COMELEC para tignan kung may basihan para madiskwalipika si Sia bilang kandidato. Nitong nakaraang linggo, naghain na ng show cause order ang COMELEC para pagpaliwanagin si Sia at sa mga oras nga na ito ay hinihintay pa rin ng COMELEC ang pahayag ni Sia o eksplanasyon niya. Narito naman ang pahayag ng Gabriela. Kailangan meron talagang concrete na grounds ng disqualification para sa mga bastos at mga manyak, mga kontra-kababaihan ng mga traditional politicians na tumatakbo ngayong halalan. At paano pa kapag nahalal si Attorney Christian Sia na congressman, ano na lang kinabukasan ng mga kababaihan kapag siya ay nasa kapangyarihan na? Rootgate pa ng Gabriela, hindi isolated case itong ginawa ni Sia dahil may iba pa raw kandidato umano na naghahayag ng mga kabastusan tuwing nangangampanya. At isa na nga dyan, si re-electionist Misamis Oriental Governor Peter Onabia na nagsabing dapat magagandang babae lang umano ang nakakakuha ng scholarship sa mga kursong medikal. Pinatatawag na rin ng COMELEC ang gobernador para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng reklamong paglabag sa election guidelines at disqualification. Ruth? Camille, may isa pa dyan din at ito sa Pasig, no? Kasi may kumakalat daw na video laban dito kay Pasig Mayor Vico Soto kung saan gumamit raw sila ng mentally challenged person doon sa kanilang kampanya. May update ba dyan? Ruth, pinaiimbestigahan na yan ng DSWD ayon sa ehensya ang paggamit sa mga person with disability o PWD, partikular sa mentally challenged person parang puwersahing magsalita ng negatibo laban sa kasalukuyang alkalde ay malinaw na paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. At kapag mapatunayang totoo, sasampahan daw ng kaso ng DSWD ang mga nasa likod ng video na ito. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.